Saan ang Inglaterra? Sa England po. May batas na naaayon sa kanilang tradisyon at lipunan, ngunit hindi ito magiging angkop sa Italia o sa mga bansang Arabo. Pero ang batas sa Jordan tungkol sa edad ng pag-aasawa ay maaaring iba kaysa nasa Egypt o Gulf countries o doon sa Gulf countries. Kapag sinabi natin Gulf countries, anong lugar yan? Tafadhalu. Kailangan mga kwan kayo, Sharia and law kayo. Kailangan alam ninyo ang buong bansa. Masya Allah. Tafadhalu. Ano ang mga Gulf countries? Isa na ang Saudi Arabia, UAE, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, at marami pang iba. Barakallahu fikum. So, batas bilang salamin ng lipunan. Ang batas ay tinawag na salamin ng lipunan. Bakit, ya ikhwani wa akhawati? Dito muna tayo. Bakit ang batas ay tinawag na salamin ng lipunan? Diyan sa presentation natin. Basahin ninyo. Falkanun, sabi ng kan, dito sa presentation natin. Sorry, inshallah may kwanto. Hindi ko na-kwan yung nagawa yung English niya. Falkanun po mir'ah allati yantabiku fiha. Mir'ah. Mir'atun sa Arabic. Ano kayang mir'atun dyan? Yung salamin talaga na salamin na pampagwapo, pampakinis. O titignan mo yung sarili mo kung gwapo ka na, makinis ka na, or maayos ng itsura natin. For example, kung lalabas tayo, manalamin tayo. Tama po ba? Yan po ba ibig sabihin na ang batas ay tinatawag na salamin ng lipunan? Or ibang ibig sabihin na mir'a dyan? Falkanunu mir'atun libi'atil lati yantabiku fiha. May harakat po yan inshallah, ya ikhwani wa akhawati, para mabilis po sa inyo. Tafaddalu, ano ibig sabihin ng salamin ng lipunan? Al-kanun mir'atun libi'atil lati yantabiku fiha. Dahil po tumutugon ito sa mga kondisyon, pangangailangan at direksyon. Bakit siya tinatawag na salamin ng lipunan? Yung batas na yan, dahil tumutugon ito sa mga condition, pangangailangan at direksyon ng lipunan kung saan ito umiiral. Kaya't natural na mag-iba ang batas sa bawat lipunan at panahon. Halimbawa niyan, noong una, pinapayagan ang mga kabataang magpakasal sa edad na 15 to 16, no? Dito yan sa di ko alam sa Pilipinas. Sa Pilipinas, dito yan sa Jordan, no? Pinapayagan po, noong una, pinapayagan ang mga kabataang magpakasal sa edad na 15 to 16. No? Pinapayagan sila sa batas. Sa atin, walang batas kasi noong pa pwede yung bata. No? Pero dito, batas tayo. Noong una po, pinapayagan ang mga kabataang magpakasal sa edad na 16 ang babae, 16 ang lalaki, 15 ang babae dito sa batas nila. So 15 to 16, ngunit sa modernong lipunan po, ngayon sa lipunan natin, ngayon sa panahon natin po, tinaasan ito sa 18 or 21 bilang tugon sa pagbabago ng pamumuhay at edukasyon. Bakit kaya dito sa Jordan, for example, na dito sa Jordan, noong nang panahon po, pwede ka mag-asawa dito yung mga Arabo, 15 to 16 sa batas nila. Pero ngayon nabago. Ngayon kailangan magiging 18 ka or 21, no? Ang edad mo. Makuha natin, may batas diyan na nilagay ko, batas ng Jordan, no? Okay. At saka ikuha natin sa batas ng Pilipinas din. Okay. Dahil dito, bakit po tinaasan ng mga mambabatas ang edad ng mag-asawa ng 18 to 21, hindi na 15 to 16? Limada? Why ya ikhwani wa akhawati? Tafaddalu. Dito na tayo mag-stop. Bakit tinaasan? Samantala pwede naman. Anong dahilan ng mga tao, mambabatas, mga musyarre, yung mga... Okay, tafaddal, Sister Layla. Bakit tinaasan nila? Tafaddal, Sister Layla. After that, Sister Wayna.
Yes po. Yes po, Doc. Para sa akin po siguro, this is due to iba yung, syempre, yung traditional or mga, let's say for example, yung generation dati na natatag yung ganun na policy na 15, 16 years old pwede na. Whereas right now, yung generation right now, nagbabago kasi, nag-evolve kasi depending on sa tawag nito. Kumbaga, of course, modernization, so mga ganon. So, syempre, kailangan din nating i-update ang mga batas, no, or mga law natin sa land or sa lipunan dahil due to the needs of ng society. Hindi naman porket kung ano yung application from the previous years, let's say for example, from the year of 1970, hindi na may mga laws na hindi, or 1980s, may mga laws na hindi na siya applicable on the 20th century. Katulad niyan, na baka tinaasan ng mga mambabatas because baka kulang din sa in psychological yung nakikita lang natin right now is medyo the generation right now sa mga bata is matagal silang mag-mature dahil nga siguro masyadong soft. Sa akin lang to ha, millennial kasi masyadong soft kasi yung generation right now, konting tawag na to, sa nakikita ko lang, konting dinadanas nila na hirap sa buhay, parang bumibigay na sila kaagad. Unlike with us before na parang, 'di ba? For example, sa klase lang dati, kapag kapikutin ka ng pikutin ka ng teacher mo kasi hindi ka nakikinig, hindi big deal sa atin 'yon. Nagpapasalamat pa yung mga natin, yung mga nanay at tatay natin kasi may discipline na nangyayari within the school. Example lang to ha, kung bakit kailangan i-update ang mga rulings natin. Right now, konting salita mo lang sa tawag nito sa mga students, verbal abuse na agad. Palabasin lang, ipapatulfo ka na. Parang ganun ba? Unlike with us before, na remember ko, wala namang nagtulfo dati na, let's say for example, mag-memorize ka ng multiplication table, tapos, di ba, mag-stop ka in the middle kasi nakalimutan mo, squat ka with, naalala ko talaga yan, Doc, promise, mag-squat ka tapos may 3 or 4 na libro sa kamay mo. So parang gano'n. So siguro sa akin lang, in psychological terms, yung maturity ng mga tao right now is mabagal because then sa maybe globalization, modernization, and pag-unlad ng technology na everyone have the access of everything. So, depende yan sa tao. Depende yan eh. Meron tinatawag natin nurture and versus nature yan eh. So, parang nag-evolve, nag-iiba, and the generation din is iba din yung thinking nila versus on the previous generation po. Kaya siguro nag-a-update tayo. Katulad lang din dito sa Pinas, no? From more likely, meron tayong mga updates on the law dahil kinakailangan siya. Yan pa daw. Mashallah, Mumtaz, pinasukan ng psychologist yan, psychology. No? Tama po, Sister Layla. Mia Mia, sabi ng Arabo. Ano yung Mia Mia? Ibig sabihin, 100%. Mashallah, Mia Mia. Okay, Sister Rowena, tafaddal. Jazakillah khairan, Sister Layla. Tafaddal, Sister Rowena. Ano sa'yo? Bismillah. Yes po. Assalamualaikum. Karagdagan po kasi po nag-work ako sa baseline ng government sa pinakamababa talaga. Before po kasi 16 di po ba pwede na mag-asawa? Kasi po noon po may mga cultural minorities tayo which is hindi naman pinapakialaman ng government. Yung mga batas nila pwede pa silang mag-asawa ng mga bata. Tapos napansin din ng mga ibang yung mga ibang nasa gobyerno, mostly kasi pag mga 16 yung nag-aasawa kasi noon po kung naalala natin from grade 1 hanggang 4th year high school, di ba? So 16 minsan ang edad ng bata or mas matanda doon, yun na yung pinaka mas maagang mag-aral. So ibig sabihin kung 16 pa rin gagamitin ngayon, hindi pa rin sila tapos mag-aral, isa pa hindi pa sila mature yung mga bata. Tapos po napansin din kasi po yung doktora po, yung mga sa head po namin, napansin nila
Pag masyado bang bata yung mattress ng mga 16 years old, masyado pang bata yung kanyang womb. Tapos po, bigla po siyang pwede pong ma-miscarriage. At saka po, sa panahon natin ngayon, binago po yung law kasi po ngayon, ang pwede rin magtrabaho 18 years old pataas hanggang 21. Kaya po, binabago yung law para naman po yung mga nag-aasawa ng bata ay mas makatrabaho at hindi na siya pasanin ng parents. Yun lang po, Doc. Mashallah. Mia, Sister Rowena. Lahat ng sinabi nyo, Sister Laila, Sister Rowena, barakallahu fikum. Tama po, no? Tama po. Bakit? Noong unang panahon, hindi na kagaya ng panahon natin ngayon. No? So, yung iba, batang isip. Kaya batang isip, no? So, paano ka makabuo ng pamilya, no? Kung tayo ay batang isip. Tama pa ba? So, paano tayo makapagtrabaho sa 16 and 15 na yan? So, kaya ang ginawa, especially, no, dito sa Jordan, yan ang batas nila, 15 to 16. Pero sa ngayon ay kailangan abot ka ng 18 years old. All over the world yan, 18. Kapag ang senior Rusdi, no, yung pwede ka na magtrabaho, pwede ka na yung lahat all over the world yan na batas na pwede ka na makukuha natin yan sa mga kontrata, no? Yan ang age natin 18. Pero below 18 hindi po pwede. Wala tayong karapatan. So yung mga bata-bata diyan, walang karapatan po kapag 16. Pero alhamdulillah tayo lahat dito ay over 18 na. Tama po ba? Okay, bismillah. Yan po ang bakit po ginawa na itaas yan po ang dahilan yung sinabi ni Sister Wayna at saka si Sister Laila, wala na akong may dagdag doon kasi nasa tama na wala na akong may dagdag. Ibig sabihin nakuha na nila lahat. Mashallah. Sino pa magdagdag? Sino may dagdag? Yala. Ano ang nakita ng mga mambabatas ng mga musyarri sa Arabic? No? Mga legislator in English, mambabatas sa Filipino, musyarri sa Arabic. Ano ang nakita nila? Wala na magdagdag sa mga brothers, sa mga brothers natin. Sheikh Mus'id, parang tayo lang dito ah. Yala, tafadhal Sister Laila. Mayroon ka pang idagdag? 1 minute lang. Yes. Yala. May dagdag lang ako. Okay. Nakita lang din siguro ng mga mambabatas kasi kasi to, hindi naman lahat, no, pero issue kasi dati yung child marriage daw. So, yung iba kasi na ito na mention din to ng ng husband ko dati na may mga issues na syempre yung ibang mga para siyang hindi naman siya dapat gagawin pero just to put on table on their that's to put food on their table, parang ginagawa ng ibang poor families na parang minimarry or pinipilit na papakasal yung mga anak nila ng mga babae sa mayayaman na family, parang ganon. Issue yun, pero not all, pero siguro just to protect the child, tinaasan nila para at least din na yung purpose talaga ng marriage is marriage talaga. Hindi siya, kumbaga, issue ng finances or issue ng family po. Yan pa, thank you. You're welcome. Jazakillah khairan Sister Laila. Tama po. Barakallahu fikum. Ay, tuloy tayo. Yun po na, yun po ang dahilan. May iba pang halimbawa dyan doon sa batas bilang salamin ng lipunan ay ang mga batas na kalakalan. Ang mga batas sa kalakalan po, dati noong unang panahon ni Lolo, ay nakatuon sa lokal na merkado. Ngunit sa panahon natin ngayon ay nakatuon na rin sa global trade at electronic commerce. Masya Allah. Meron po tayong subject dyan sa Sharia and Law, Islamic Commercial Law.